Kabanata 5011, humakbang si Ruben Jean bago tumawa ng malamig kay Mandy Zimmer. Hindi ito alam ni Harvey York, ngunit may mga espesyal na pribilehiyo ako mula sa Elder Group. Ginagamit ko na ang pribilehiyong iyon. Sa tingin ko hindi ka na bagay na maging pinuno ng ika-9 na sangay. Mula ngayon, dapat kang umatras sa posisyon na iyon at hayaan si Elodie Jean na pumalit. Kailangan ding makipagtulungan ka sa paglilipat ng mga ari-arian. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Kinilig si Lillian Yates matapos marinig ang sinabi ni Ruben. Si Harvey ang nagalit sa iyo, Elder Ruben. Wala itong kinalaman sa amin. Wala kaming pakialam na gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya. Huwag mong ilabas ang galit mo sa amin. Higit sa lahat, suportado si Mandy ng lahat ng top brass. Hindi mo ito basta-basta maalis ng walang abiso. Alam ni Lillian na malamang ay dumating si Ruben para suportahan ang pagbangon ni Elodie sa poder. Naghahanap lang siya ng dahilan para sa kanyang mga aksyon. Ganun pa man, kinailangan pang lumaban ni Lillian dahil ayaw niyang mahulog ang puno ng pera niya. Sumimangot si Simon Zimmer. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Si Ruben ay ganap na hindi mahuhulaan. Normally, dapat inawi niya si Harvey. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano siya kalinaw sa kanyang mga layunin. Sampal, itinapat ni Ruben ang likod ng palad sa mukha ni Lillian. Tumahimik ka. How dare you doubt my decision? Matagal na kayong kasama ng pamilya. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang kinakatawan ng grupo ng mga matatanda? Maging ang head ng pamilya ay hindi maaaring lumaban sa aming awtoridad anumang oras ng taon. How dare you doubt me? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa chairman o ano? Natigilan na naman si Lillian. Hindi naman sa nagdududa ako sa iyo, Elder Ruben. Natatakot lang ako na baka malinlang ka at ma-misjudge mo si Mandy. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag. Tumingin si Ruben kay Lillian bago napalunok ng mariin. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Bulalas niya pagkatapos tumawa ng kaunti. Tumingin ka sa paligid. Tingnan kung sino sa mga matataas na ito ang maglalakas loob na sumalungat sa akin kapag sinusuportahan ko ang pag-akyat ni Elodie. Tumingin ng masama si Ruben, na para bang nakalimutan niya kung paano siya sinampal kanina. Nanginginig ang mga nakatataas bago tumanggo. Wala kaming opinyon. Pareho tayo ng idea. Si Elodie ay isang karampatang tao kung tutuusin. Isang karangalan natin na siya ang mamuno sa ika-9 na sangay. Niloloko lang tayo ni Harvey. Siyempre, kahit na sa $150 milyong na kontrata ni Mandy, alam ng mga nakatataas kung kaninong panig dapat silang pumanig pagkatapos maranasan ang pangingibabaw ni Ruben. Salamat sa inyong lahat. Pagmamalaki ni Elodie, gagawin ko ang lahat bilang chairman at CEO. Hindi ka mabibigo. Sisiguraduhin kong doble ang dibidendo kada taon. Hindi kayo magsisisi. Huminga ng malalim si Mandy bago nakasagot si Lillian. Okay, since you all think that Elodie is a better candidate, agad akong magre-resign sa posisyon na ito. Natigilan si Lillian Yates matapos makita ang eksenang iyon. Gusto niyang pag-alitan si Mandy Zimmer ngunit alam niyang walang paraan para mapagaan ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na walang magawa. Ginagamit ni Ruben Jean ang awtoridad na ibinigay sa kanya minsan bawat taon. Kumpleto na ang muling pagkabuhay ni Elodie Jean sa puntong ito. Bumantong hininga si Mandy bago umalis ng walang sabi-sabi. May gustong sabihin si Cynthia Zimmer pero mabilis na sumunod kay Mandy habang nanatiling tahimik. Saglit na nag-alinlangan sina Lillian at Simon Zimmer bago yumuko kay Ruben at umalis. Sa kabila noon, nakakatakot ang mga ekspresyon nila. Pagkasakay sa sasakyan, hindi na napigilan ni Lillian ang kanyang nararamdaman. Ang bastos na yun. Kasalanan ni Harvey York ang lahat. Hiniwalayan na siya pero nandito pa rin siya at nanggugulo. Kung mas sinunod lang niya si Elder Ruben, hindi sana nangyari ito. Mananatiling pinuno ng ika-9 na sangay si Mandy. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sinisikap pa niyang maging manugang ng pamilya. Bastard! Isipin mo ulit,
Hindi ko siya hahayaang makapasok sa mapahamak na bahay na ito. Tama na, tumahimik ka, bulalas ni Simon. Kung hindi dahil sa nakikiusap si Harvey kay Brian Foster para sa $150 milyong na kontrata, si Mandy ay natanggal na sa trabaho. Kahit wala si Harvey, ganoon din ang resulta. Malinaw na nandito si Ruben para suportahan si Elodie. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang niyang dahilan ang sitwasyong ito. Kung hindi ito mangyayari ngayon, mangyayari ito bukas. Kung tutuusin, hindi titigil si Ruben hanggat hindi pumapalit si Elodie. Mabuti na lang at nagawa natin ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Ruben para bantayan tayo kung hindi? Pagkatapos, tumingin si Simon sa taong nakatayo sa labas ng sasakyan. Walang kasalanan si Harvey dito. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng isang bagay? Galit talaga si Lillian. Basura si Harvey. Basura ka rin. Mukhang kontrolado mo ang lahat. Kung ikaw ay tunay na may kakayahan, pagkatapos ay nakawin pabalik ang posisyon bilang pinuno ng ika-9 na sangay. Kahit magdamag ka sa pagyapyap ng bibig mo, kasalanan pa rin ni Harvey ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala ang posisyon ni Mandy. Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang managot dito. Kung hindi niya ako bibigyan ng kahit $150 milyong bilang kabayaran para dito, pupunitin ko ang kanyang bibig. Hihiwalayin kong muli siyang magpakita sa harap ng aking anak. Si Lillian ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon, na para bang siya ay makatuwiran. May gustong sabihin si Mandy, ngunit napabuntong hininga na lamang siya sa huli. Kinabukasan, sa Fortune Hall, humihigop ng tsaa si Harvey. Habang iniisip ang nangyari kagabi, sa parehong oras, siya ay nagsisilbi sa ilang mga customer. Nang matapos si Harvey, may tumawag. Si Amora Foster iyon. Kumunat ang noo ni Harvey bago kinuha ang telepono. "Hello, Sir York," wika ni Amora sa malambing na tono. "Dumiretso ka." Walang balak si Harvey na magsayang ng oras kay Amora. Ngumiti si Amora. Wala siyang hiniling dahil alam niyang hindi niya mababago ang impresyon ni Harvey sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Alam mo bang ang ika-9 na sangay ay nagtalaga ng ibang pinuno mula kagabi? Natigilan si Harvey York. Pinatalsik ni Ruben Jean si Mandy Zimmer sa kanyang posisyon. Hindi ba siya natatakot na guluhin ang buong sitwasyon? Mabilis na ipinaliwanag ni Amora Foster ang lahat ng nalalaman niya. Kagabi, ginamit ni Ruben ang kanyang pribilehyo, na isang beses lang sa isang taon, para si Elodie Jean ang pumalit sa pwesto ni Mandy. Ngayon, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang subukang panatilihin ang $150 milyong na kontrata. Sa madaling salita, ginawa niya ang lahat para mapanatili si Elodie sa pamumuno. Sumasang-ayon ka ba? Tanong ni Harvey. Ngumiti si Amora. Siyempre hindi. Kung tutusin, si Ruben ay isang figure na dating isang kilalang figure na maraming koneksyon. Nakuha niya ang ilan sa mga magulang mula sa pamilyang Foster para kausapin ako tungkol dito. After telling them that you specifically requested this, agad silang tumahimik. Gayunpaman, kahit tinanggihan na natin si Ruben, naghahanap pa rin siya ng ibang paraan para mabayaran ang pagkalugi na dulot ng muling pagkabuhay ni Elodie. Hindi naman ganoon kasimple, di ba? Kami ni Mandy ay pumirma ng isang kontrata, ngunit ang Zimmer Enterprise ay kailangang magbayad ng $150 milyong sa kasiraan kapag umalis si Mandy. If I remember correctly, dapat may clause na ganyan sa contract, di ba? Tumango si Amora. Meron. Kung ganoon, ipunan mo na lang ang utang mo. Gusto ni Elodie na palitan si Mandy bilang head, di ba? Kung gayon ay dapat siyang magbayad ng isang halaga para dito. Naiintindihan ko. Dahan-daang tumango si Amora bago siya nag-alinlangan sandali. May iba pa ba? Kinagat ni Amora ang kanyang mga ngipin. Sa karagdagan, may iba pang nangyayari sa kay Darby Xavier na kasino. Kalahating oras na ang nakalipas, ilang direktor mula sa sangay ng Golden Sands Police Department ang nagpasyang manguna sa isang grupo at salakayin ang kay Darby na kasino. Hindi lamang 12-dosenang mga customer ang inaresto nila doon, ngunit kinumpiska din nila ang $100 milyong na halaga.
Bilang organizer, inaresto rin si Darby. May nakita silang malaking libro na may pangalan ni Blaine John. Nagpadala ng warrant ang pulis at handang tanungin siya kaagad. Siyempre, alam lang ni Amora ang lahat ng ito dahil pinapansin niya ang mga pagpupulong ni Harvey. Pero ayaw niyang pag-usapan iyon dahil natatakot siyang tumutol si Harvey. Kahit na walang pakialam si Harvey sa mga ganyan. Sinarado ang kasino. Nakasimangot na tanong niya. Nasa kulungan si Darby. Kasali rin si Blaine sa ganitong sitwasyon. Balak din ni Harvey na isara ang kasino, ngunit sinabihan niya si Soren Braff na pansamantalang itigil ang operasyon dahil ang Johns ay kasali ang pamilya. Kung tutuusin, ang pagpayag kay Soren na gumawa ng ganoon ay mapipilitan ng Hermit family na labanan ang pamilya John muna. Kasama ang pamilya Xavier bilang bahagi ng nangungunang 10 pamilya, mahihirapan ang pamilya Braff kung sila ay nagpunta sa Walls Inn sa hinaharap. Muli, hindi niya inaasahan na mangyayari pa rin ito sa kabila ng lahat ng iyon. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, ipinakita ni Harvey ang isang mahinang ngiti. Alam ba ito ni Soren? Hindi dati, ngayon lang niya nalaman. Napabuntong hininga si Amora, ngunit anuman ang kaso, ang sangay ay gumawa ng isang mahusay na tagumpay sa pamamagitan ng pagsasara ng kasino at pag-aresto sa pinaghihinalaan. From the right point of view, hindi lang walang ginawang mali ang direktor, malamang nagagantimpalaan siya dito. Gaano man kalungkot si Soren Braff, wala siyang choice kundi magtiis. Binigyan pa niya ng medalya ang direktor para payapain ang mga pulis ng sangay. Sumimangot sandali si Harvey York bago tumawa. Hindi maganda yan. Iisipin nina Blaine John at Darby Xavier na sinusubukan nating durugan ang kanilang espiritu. Hindi lang nila ako kinasusuklaman, baka masangkot din ang pamilya Braff. Mabagal na tumanggo si Amora Foster. Dapat alagaan mo ang iyong sarili, Sir York. Ang pamilyang Braff ay pag-aari ng gobyerno. Kahit na ang sitwasyon ay nakaapekto sa mga interes ng pamilya John at ng pamilya Xavier, wala silang ginawang masama sa usapin ng hustisya. Iba ka, nag-iisa ka lang, mas magiging madali para sa kanila na labanan ka. Dahan-daang tumanggo si Harvey. Kung gayon, paano ang direktor? May alam ba tayo tungkol sa kanya? Base sa nakuha kong impormasyon, parang ulila ang direktor na lumaki sa isang orphanage. Siya ay nagtrabaho sa puwersa ng pulisya mula noong siya ay nagtapos. Siya ay isang masipag na manggagawa. Nang ibigay sa kanya ni Soren ang kanyang medalya, sinabi niyang matagal na niyang sinusubaybayan ang sitwasyong ito. Matapos makuha ang sapat na ebidensya, nagpasya siyang kumilos kaagad. Ang dahilan ay ganap na perpekto. May karapatan din ang mga sangay na gawin ang mga ganitong bagay. Kahit na, hindi man lang niya pinaalam kay Soren bago ang raid. Sa kabila ng ganap na laban sa pamilya John at sa pamilya Xavier, basta-basta niyang kinuha ang medalya. Walang paraan na siya ay kumikilos ng mag-isa. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Ang pinuno ng ika-9 na sangay ay pinalitan, pagkatapos ay agad na inaresto si Darby. Sa paghusga sa oras, tiyak na may nagsisikap na magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Naiintindihan ko na. I will handle this situation. Just make sure the contract is in order. Binaba naman agad ni Harvey ang telepono. Habang ginagawa niya, may lumabas na mensahe sa screen. Natahimik si Harvey pagkatapos ng sulyap. Ang mensahe ay galing kay Kyrie Patel, na ilang araw na niyang hindi nakikita. Gusto lang ipaalam ni Kyrie na ang pamilyang Jean ang nagmamay-ari ng orphanage kung saan lumaki ang branch director. Pamilyang Jean sa Mordo. Nakakunot ang noo ni Harvey habang hawak ang kanyang cellphone. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang e-dial ang numero. Isang napakamapang-akit na boses ang umalingaw mula sa buong telepono. Kapag hindi kita tini-text, tatawagan mo ba ako? Nandito ka lang dahil may nakita akong bagay na interesado ka, tama ba? Biglang sumakit ang ulo ni Harvey matapos marinig ang nakakaakit na tonong iyon. Stop joking, sagot ni Harvey habang nagpipigil ng galit. Gusto ko lang malaman, paano nakilala ng branch director ang pamilyang Jean? At kung totoo, sino ang nag-utos? Si Rubon Jean.
Ano ang silbi ng paggawa ng lahat ng ito? Kabanata 5015. Tumawa si Kyrie Patel. Medyo nahuli ka, Sir York. Una, ang isang elder na tulad ni Reuben Jean ay hindi kailanman maaaring mag-utos ng isang branch director na ganoon. Kung tutuusin, alam niya kung paano siya ay magtatapos sa paggawa ng isang bagay na tulad nito. Kasali ang pamilya John, ang pamilya Xavier at ang pamilya Braff. Walang paraan na makakaligtas siya pagkatapos nito. Then again, ginagawa pa rin niya ito sa kabila ng lahat. Ibig sabihin, very confident siya. Hindi naman siya na-intimidate. Natuklasan ko rin na mayroon siyang 10 milyong dolyar sa kanyang pribadong account sa Switzerland. Napabuntong hininga si Harvey. Malaking pera yan. Ang isang branch director ay hindi makakakuha ng ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Nalaman mo ba kung sino ang nagbigay? Hindi pa, pero hindi ko na kailangan pang alamin, sagot ni Kyrie. Mayroon akong iba pang impormasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Kahapon, ang pinuno ng pamilya Jean ay dumating sa Golden Sands. Pinuntahan siya ni Mandy Zimmer, na nagmamakaawa sa kanya na lutisin ang hidwaan sa pagitan mo, ni Blaine John, at Darby Xavier. Hindi ko alam kung pumayag siya sa ganoong deal, pero umalis siya pagkatapos bumisita sa Indigo Mountain. Nangyari ang lahat sa araw pagkatapos. Hindi ko maisip na wala siyang kinalaman sa sitwasyong ito. Kumunat ang noo ni Harvey. Head ng pamilya Jean. Karaniwan, dapat niyang ibinaon ang sama ng loob sa ibang mga pamilya, tama ba? Handa na ba siyang labanan sila? Baliw ba siya? Hamalakhak si Kyrie. Malamang hindi. Siya ay isang tusong matandang soro kung tutuusin. Alam naman niya siguro na walang magawa sa kanya sina Blaine at Darby kahit alam nilang may kinalaman siya. Tapos, wala silang kapangyarihan. Ang sabi, si Mandy ang nag-udyok sa buong sitwasyon. Judging from that, malinaw na kung sino ang susunod nilang target. Mahal na Master York, ang lungsod na ito ay malapit ng magkagulo. Hindi lang mas maraming pawn, pero mas maraming players ang sasali sa laban. Nagkibit-balikat lang si Harvey. Kailangang may layunin man lang ang lahat ng ito, di ba? Ang layunin ng chairman ay hindi maging una sa lungsod. Sa wakas ay naunawaan na ni Harvey ang sitwasyon. Habang tumitingin ang pamilya Braff na lumawak sa Walls Inn, kitang-kita ang mga galaw ni Blaine. Hanggat hindi tanga ang pamilya John, magagamit nila ang pagkakataong ito para linisin ang lungsod at palakasin ang kanilang posisyon bilang tanging mga hari ng lungsod. Kung tutuusin, mabilis ang daloy ng tubig dito, pero hindi naman masyadong malalim. Nang wala na ang pamilya Braff, ang kakulangan ng mga pinuno mula sa sangay ng Heaven's Gate, at ang paglahok ng Evermore. Ang John family ay magkaroon ng magandang pagkakataon na ganap na makontrol ang Golden Sands. Masasabing sa mga aksyon ng Padre de Pamilya ng Jean, mabibigyang linaw niya ang lahat at mapabilis ang proseso. Eksperto talaga. Pagkatapos ibaba ang tawag, hiniling ni Harvey si Thomas Burton na dalhin siya sa Australian One. Mayroong ilang mga bagay na kailangan niyang pag-usapan muna kay Mandy. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Harvey na makita si Mandy, sinunggaban na siya ni Lillian Yates nang makapasok siya sa villa. How dare you still come here after all that, bastard? Natanggal si Mandy dahil sayo. Ang buong pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. How dare you appear now? Akala mo ba hindi ko babaliin ang mga paa mo? Si Lillian Yates ay parang balatan si Harvey York ng buhay. Go! Lumabas sa Australian One ngayon. Hindi ito lugar na pwede mong puntahan. Madudumihan mo ang kapaligiran. Magiging bulok ang lugar na ito kung mananatili ka rito. Pagkatapos, tinuro ni Lillian ang pasukan. Mas gugustuhin ko pang manatili dito ang isang aso kaysa papasukin ka. Totoo ba yun? Sa tingin mo ba ikaw ang tunay na may-ari ng lugar na ito o ano? Oh, ang lugar na ito ay pag-aari ng aking anak. Ibig sabihin ay akin na. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon si Lillian. Sabi mo sayo yan. Sorry, pero akin na, sagot ni Harvey. Pagkatapos magpakita, narinig ni Mandy Zimmer ang pagtatalo dahil nabalitaan niyang dumating na si Harvey.
Tama si Harvey, inay. Ang Austrian one ay hindi akin, sa kanya yan. Pinahiram niya sa akin ang lugar saglit. Napabuntong hininga si Simon Zimmer, na nagmamasid sa buong oras. Ano? Ito ang kay Harvey. Medyo nalilito din ang pamilya. Walang pananalapi si Mandy para bumili ng isang klase na villa, habang ang ika-9 na branch ay naghihirap dahil sa kakulangan ng pondo. Pero pagkalipat, hindi na rin sila nag-abalang magtanong. Agad nilang inakala na kay Mandy ang villa. Si Lillian, na dating mataas at makapangyarihan, ay parang nasampal sa mukha. Ikaw na walang utang na loob na bata. Bulalas niya. Tinulungan mo ang salbaheng lalaking ito. How dare you claim this villa is yours? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo dahil lang sa sinabi mo? Siyempre, ayaw maniwala ni Lillian sa ganoong bagay. Hindi niya maamin na kay Harvey ang ganoon kagandang villa. Ayaw niyang maniwala na sinasamantala siya nito. Kalmadong kinuha ni Mandy ang kanyang cellphone bago ipinakita kay Lillian ang real estate certificate sa Housing Department website. Sinubukan kong sabihin ito sa iyo, ngunit hindi ako makahanap ng pagkakataon. Tuyong-tuyo ang pakiramdam ni Lillian nang makita ang pangalan ni Harvey sa certificate. Humakbang si Harvey bago ngumiti ng mahinahon. Mayroon ka bang opinyon tungkol sa pagbisita ko sa sarili kong tahanan? Masasabi mo kung ano ang nasa isip mo. Pero hindi ako makikinig. Kahit na, kaya rin kitang paalisin, kung maglakas loob kang magsabi. At saka, hindi na ako ang live-in-in-law mo. Tama. O ang ibig mong sabihin ay papayagan mo kami ni Mandy na makakuha ng marriage license para manatili ka rito. Ngumiti ng mahina si Harvey. Nagnganga ang ngipin ni Lillian habang walang pinapakita kundi inis. Nag-iisip na siya ng mga paraan para kutsain si Harvey at year-okan siya. Pero hindi niya inaasahan na minamaliit siya ng ganito. Tungkol naman sa paglipat, ipinakita niya ang lugar ng maraming beses kaysa sa mabilang. Kung siya ay pupunta at tumira muli sa kanyang maliit na villa, ang kanyang reputasyon ay lubos na masisira. Hindi napigilan ni Mandy Zimmer na magsalita matapos makita ang nakakaawang pagmumukha ng kanyang ina. Kalimutan mo na, Harvey. Pagkatapos ng lahat, siya ang aking ina. Ngumiti si Harvey York bago casual na humigop ng tsaa. Nakaraos lang siya dahil doon. At isa pa, hindi ko inaasahan na ituturing niya ang lugar na iyon na para bang kanya ito. Nagnganga ang mga ngipin ni Lillian Yates. Mas mabuting huwag kang tumawid, Harvey. May sasabihin ako sa'yo. Ginawa mo ito sa pamilya. Kailangan mong magbayad. How about this? Ibigay mo kay Mandy ang Austrian one. Papatawarin lang kita pagkatapos nun. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagkikita muli sa aking anak. Nakasama mo ang extended family sa loob ng ilang dekada, Lillian, sagot ni Harvey. Walang tigil si Ruben para suportahan ang pagbangon ni Elodie. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kahit wala ako, hahanap sila ng ibang dahilan para ibaba ka. Kung mayroon man, maaari kang maging mas masahol pa kaysa dito. Likas na nanginginig si Lillian bago niya tinalikuran ang lahat ng dahilan. Ituwid natin ito, Harvey. Kami ang pamilya ni Elder Ruben. Kahit ibagsak niya kami, hindi siya magiging ganito kalupit. Pero dahil palagi mo siyang sinasampal sa gusto niya, nagpasya siyang gawing miserable ang buhay namin. Wala akong pakialam. Dapat maging responsable ka kahit anong mangyari. At saka, hindi mo rin ibebenta ang bahay sa pangalan ko. Kay Mandy yan. Hindi mo ba gusto? Paano kung ibigay mo sa kanya ang bahay na iyon? Hindi mo kayang bitawan. Ganun ba kamura ang feelings mo? O sinasabi mo na hindi sa iyo ang villa? Ginagamit mo lang yan para magpakitang gilas sa harap ni Mandy para humanga siya sa iyo, diba? Nagpeke ka rin ng certificate para lang lokohin kami. How dare you? Bastos ka. Enough, putol ni Harvey. Kahit na umupo ako sa lugar, pwede pa kitang paalisan kung gusto ko. So, pwede mo bang isara ito ng mahigpit? Natahimik si Lillian, na parang sinasakal. Nanatiling tahimik din sina Simon Zimmer at Mandy. Hindi rin sila tanga.
Alam nilang makakahanap si Ruben Jean ng pagkakataon para maging mahirap ang mga bagay para sa kanila kahit wala si Harvey. Ang presensya ni Harvey ay nagpabilis lamang sa proseso. Sa ibang pananaw, baka nailigtas pa niya ang pamilya. Walang iniisip, humakbang si Simon bago kinaladkad si Lillian pabalik. Tama na, hayaan mo si Harvey na kausapin si Mandy tungkol dito. Baka may chance pa para mabawi ni Mandy ang kumpanya niya. Tungkol sa Austrian One, pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Sampal, itinapat ni Lillian ang likod ng palad sa mukha ni Simon. Basura ka talaga, bastard. Hindi mo man lang ako kayang ipagtanggol, na sarili mong asawa. Mas masama ka pa kay Harvey. Sampal, agad na sinampal ni Harvey si Lillian sa mukha. Sinong nagsabing pwede mong sampalan ng ganyan ang biyenan ko? Tinakpan ni Lillian Yates ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na tatamaan talaga siya ni Harvey York. Tinatawag mo siyang biyenan, ngunit hindi mo ako kinikilala bilang iyong biyenan. Bulalas ni Lillian habang nanginginig ang kanyang mga ngipin, nanlilisik kay Harvey. Saktan mo ulit ako, halika, saktan mo ako kung ganyan ka kagaling. Maaari mong makuha ang aking anak na babae kung gagawin mo. Kumunat ang noo ni Harvey matapos makita ang matinding ekspresyon ni Lillian. Ganyan ba talaga ang ugali mo, Lillian? Tinawag mo ako sa pangalan ko. Tignan mo Harvey, hamalakhak si Lillian sa galit matapos siyang makitang hindi natitinag. Walang respeto ang bastos na ito sa mga nakatatanda. Tinawag niya ako sa pangalan ko. May sasabihin ako sa iyo. Hinding-hindi ako papayag sa kasal ninyong dalawa. Pag nagtutulak pa kayong dalawa, iuuntog ko ang ulo ko sa harap mismo ng pinto ninyo. Bakit hindi mo nalang gawin iyon? Tanong ni Harvey sabay turo sa isang stone lion statue. Matagal ko nang gustong palitan. Ikaw, nanginginig sa galit si Lillian. Naramdaman niyang sumakit ang dibdib niya na parang sasabog. Huminga siya ng malalim, pilit na kinalma ang sarili bago tumingin kay Mandy, na nanatiling tahimik sa kabuuan ng oras. Mandy, ako ang iyong ina, manunood ka na lang ba habang sinasamantala ako ng bastos na ito? Itatapon mo na lang ba ako para sa kanya? Kumunat ang noo ni Mandy. Baka nandito si Harvey para kausapin ako, inay. Hindi siya nandito para manggulo. Ayaw mo bang ipagpatuloy ang kasiyahan sa iyong buhay dito? Ayaw mo bang manatili? Kung ganun, manahimik ka na lang muna. Okay, namilog ang mga mata ni Lillian. Agad niyang pinigilan ang sarili para magkaroon ng magandang buhay. Ako ay isang makatwirang babae. Pero hindi rin naman natin pwedeng hayaan na lang ang ganitong sitwasyon. Dapat magbayad si Harvey. Hindi, dapat niya tayong bayaran para sa ating mga pagkalugi. Ibigay mo kay Mandy ang Austrian One, Harvey. Patatawarin kita kung gagawin mo. Sumuko man si Lillian, hindi siya magdadalawang isip na humingi ng karagdagang benepisyo bago gawin ito. Agad na umitim ang mukha ni Mandy. Kung paulit-ulit mong sinasabi ang mga ganyan, lilipat tayo agad. Matutulog na lang tayo sa ilalim ng tulay. Tsaka hindi naman ako nahihiya. Galit na galit si Lillian. Akala mo ba hindi ko gagawin yun? Sa tingin mo ba nagstay ako dito sa sarili kong kagustuhan? Ginawa ko ito para sa iyo. Naiintindihan mo ba ang ginagawa ngayon ni Harvey? Nakahook up siya who knows how many women out there. Kung hindi mo siya kontrolado, wala ka sa kanya sa hinaharap. Nang mga sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Simon. Natahimik siya saglit bago kinuha ang phone. Mandy, gusto ni Elder Ruben na pumunta tayo sa kanyang opisina, sabi ni Simon na may kakaibang ekspresyon. May pag-uusapan daw siya sa atin. Natahimik sina Mandy at Lillian. Ngayon na, natarante rin si Mandy. Parang biglaan ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kalmadong inagaw ni Harvey York ang telepono kay Simon Zimmer. Elder Ruben Jean, tama ba? Kung gusto mong makita si Mandy Zimmer, pumunta ka dito. Pagkatapos, ibinaba ni Harvey ang telepono pagkatapos. Anak, paano ka magdedesisyon sa sarili mo?
Papatayin mo kaming lahat sa pagkontra kay Elder Ruben ng ganyan. Siguro tinawag niya kami dahil gusto niyang mabawi ni Mandy ang posisyon niya. Ito na ang pagkakataon ni Mandy. Ang aming pamilya ay mininaruhan sa kalye kung walang makukuhang pera si Mandy. Sinira mo na naman ang kinabukasan ni Mandy. Kailangan mong bayaran ang presyo para dito. Sa isip ni Lillian Yates, malaki ang mapapala ni Mandy sa pagbabalik kahit hindi na siya makabalik sa kanyang posisyon. Gusto lang niyang e-enjoy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa napakalaking villa na iyon. Maaaring maghintay ang ibang mga problema. Ganyan ka pa rin kumilos ngayon. Kalmadong ngumiti si Harvey bago tumingin kay Mandy. May bitag ang kontrata ng pamilya Foster. Kung aalis ka sa Zimmer Enterprise, hindi lamang mawawala ng bisa ang kontrata, kundi ang kumpanya ay kailangan ding magbayad ng $150 milyong sa pamilyang Foster. Sinisikap lang ni Ruben na bigyan ka ng walang ginagawang trabaho para masolusyonan ang problema. Hindi mo kailangang pumunta. Kapag hindi na siya nakapagpigil, pwede mong kunin lahat ng bagay sa'yo bago ang iba. Ikaw ay mananatiling pinuno ng ikasyam na sangay. Natigilan si Mandy. Halo-halo ang nararamdaman niya matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Siya ay malamang na nagdusa ng husto dahil lamang sa isang kondisyon na nakasulat sa kontrata. Saglit na nag-isip si Lillian bago tumawa. Medyo maganda ang plano mo, Harvey. Pero huwag kalimutan, hindi si Ruben si Elodie Jean. Ang kanyang kapangyarihan at mga koneksyon ay napakalawak. Kung gusto niya, marami siyang resources para pakilusan. Hindi rin gaano sa kanya ang $150 milyong. Ni ang pamilya Foster ay hindi maglalakas loob na labanan siya kung gusto niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon upang suportahan ang mga kaibigan ni Elodie sa muling pagbabangon. Tapos, suportado siya ng pamilya Jean. Gusto mong hawakan ito sa isang kontrata lang. Magkaroon ka ng panaginip. Siyempre, alam kong sinusuportahan siya ng pamilya Jean. Bilang isa sa mga elder ng Elders Group, alam kong marami rin siyang kapangyarihan at mga koneksyon. Gayunpaman, dahil ang pangunahing shareholder ang pamilyang Foster at ang nagpapatupad ng kontrata, maging ang pinuno ng pamilya Jean ay walang gaanong sasabihin. At saka, uupo lang siguro si Chief at manunood. Kung walang kontrata at pera, gaano man kalakas si Ruben, hindi magiging madali para sa kanya na makahanap ng panibagong kontrata o pautang para mabayaran siya. Desidido rin ang Hermit family at pamilya Patel na isara ito. Mareresolba nila ang problema kung magpapahiram sa kanila ng tulong ang mga John, ngunit duda ako na gagawin nila. Kung tutuusin, walang ganoong kapangyarihan si Ruben. Natahimik si Mandy matapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Ilang sandali pa lang mula nang makarating sila sa Golden Sands, ngunit kontrolado na ni Harvey ang buong lungsod. Kabanata 520, hindi masyadong natuwa si Lillian Yates sa ideya. Paano kung magpasya si Young Master John na tumulong? Don't forget, si Cedric Lopez ang boyfriend ni Elodie Jean. Ang lalaking iyon ay kaibigan ni Young Master John. Malaki ang posibilidad na kumilos siya. Hindi niya gagawin. Matigas na ekspresyon ang ipinakita ni Harvey. Wala nang pakinabang si Blaine John sa corpse walker. At saka, naguguluhan pa rin si Blaine sa sitwasyon ni Darby Xavier. Wala siyang panahon para pakialaman ang ganoong bagay at ang mahalaga ang kasalukuyan. Nataranta si Mandy. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Harvey sa pahayag na iyon. Hindi mo naiintindihan? Tanong ni Harvey na sinulyapan si Mandy. Kumilos ang Jean family at pinawi ang underground na casino. Inaresto rin si Darby at nakulong. Kasabay nito, 12 ng mga ledger doon ay tumutukoy sa pagkakasangkot ni Blaine sa kasino. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng estado. Ito lamang ay sapat na para sa kanila na magtagal sa likod ng mga rehas. Ano? Napabuntong hininga si Mandy na may nakakatakot na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na may gagawin ang pamilya Jean sa sitwasyong ito, lalo pa itong hawakan sa ganoong paraan. Paano nito malulutas ang anumang bagay? Nahati ang magkabilang panig dahil dito. Si Blaine ay tiyak na hindi makipag-ugnayan kay Ruben para dito. Ngunit kung lumabas sina Blaine at Darby,
Biglang sumakit ang ulo ni Mandy. Pag-usapan natin ang ating mga kasalukuyang problema, sabi ni Harvey. Sa paghusga sa sitwasyon, malinaw na walang suporta si Ruben sa lungsod. Ibig sabihin, ang suporta niya kay Elodie ay walang epekto ang muling pagbabangon. Nabalitaan ko na nangako pa si Elodie sa mga nakatataas at shareholder na doblehin ang dividendo sa pagtatapos ng taon. Paano niya makakamit iyon? Ginagamit ang kanyang mga salita. Ang mga matataas na opisyal na nakasanayan ng mamuhay sa dukha ay kakaltasan ng sweldo. Sino ba naman ang may gusto ng katulad na yun? Ang ikasyam na sangay ay dapat na magulo ngayon. Ang ibig sabihin ng tawag sa telepono na iyon ay nagsisimula ng magpanik si Ruben. Kung tutuusin, mas mahirap harapin ang mga nakatagong kaaway. Kusang tumanggo si Lillian. Aaminin ko, ang bastos na ito ay may kakayahan. Nakikita niya talaga lahat. Itinuring ni Lillian ang Austrian One bilang kanyang sariling tahanan sa puntong ito. Talagang lalabanan niya ang sinumang magtangkang pigilan siya sa kasiyahan. Very good. Kung ganoon, tatahimik na lang muna tayo. Naiintindihan din ni Mandy ang sitwasyon. Maghanap tayo ng mapagbakasyonan. I-off natin ang ating mga telepono at magsaya sa loob ng ilang araw. Meron talagang may mabaliw pagkatapos nito. Tumanggo si Lillian. Tama, sa ganoong paraan, magiging head na naman si Mandy. Nagningning ang mga mata ni Simon Zimmer. Kung hindi kayang harapin ni Ruben ang sitwasyong ito, ano pa ang magagawa niya bukod sa isuko ang posisyon ni Elodie? Grabe ka, Harvey. Pinasuko mo ang matandang fox na iyon sa ilang salita lang. Puri ni Cynthia habang pumapalakpak ng kanyang mga kamay. Oh, mahal na manugang. Alam kong maaasahan kita, sabi ni Lillian sabay ngiti ng pilit. Dapat kang manatili upang kumain ngayon.